Hi! Welcome to Coffee Tea or Hershey. Kamusta po kayong lahat? Ayan, so nandito na po ako sa Pilipinas at finally nandito na ako, kasama ko si nanay. Kaya sobrang saya at sobrang laki rin po ng adjustment. Una-una sa lahat, napaka malayo dun sa ginagawa ko araw-araw sa Singapore. So, nag-a-adjust po ako dun sa aspeto na yon, kung saan, syempre, araw-araw nasanay po ako na nagtatrabaho everyday, pumupunta sa office, sa corporate setting. So, ngayon, ibang-iba na po yung role ko ngayon. So, more on parang sa bahay na, nag-aalaga kay nanay, caregiver, naglilinis ng bahay, nagluluto. So, yan po yung buhay ko ngayon. And, saka napakainit po ngayon sa Pilipinas. Sobrang init. Talagang feel niya talaga ang summer. At yan din pong isa sa mga pinaghandaan ko. Mentally, psychologically, pinaghandaan ko po yan. Sabi ko, pag uwi ko, summer. At iba po talaga ang init dito sa Pilipinas. Kaya nag-a-adjust po ako. At kung napapansin nyo, wag yun na lang din pansinin. Meron ako ditong parang sugat sa may ibabaw ng labi ko. Sa sobrang init po, hindi ko alam kung lip burn yan or dahil sinipon ako sa sobrang init, nakakapunas ko ng ilong ko, yan medyo nagsugat. Kaya, ayun, sobrang laki ng adjustment. At meron din po tayong subscriber, loyal subscriber, viewer, nabanggit po niya na namimiss daw po niya yung glamorous Hershey, yung mga damit ko and everything. Well, magkakaroon pa rin naman po tayong mga segment na katulad nito kung saan kinakausap ko kayo. So, hindi naman po lahat puro mga parang mga daily vlog kung saan napakita ko yung buhay ko ngayon dito sa Bataan. So, magkakaroon pa rin po tayo ng mga ganito. For today's episode, magkakaroon po tayo ng commentary, comments, opinions. I-share ko po yan sa inyo at gusto ko rin pong malaman ng mga opinion nyo regarding dun sa EB Lenten Special today, kung saan po itinampok ang mga ang ating idolo na si Alden Richards sa kanyang dito sa unang-unang Lenten Special ng Itbulaga for this year, which is yung Bulawan. Very special po yung mga episodes nila dahil sabi nga nila parang movie, parang pelikula na nga po ito dahil this is in line with their celebration for the 40th year anniversary ng Itbulaga. By the way, kasing edad ko nga po pala ang Itbulaga. Ayan, nabuking yun ang edad ko. Well, bago po ang lahat, gusto ko muna pong i-announce yung mechanics. Alam ko, inaabangan niya yan regarding dun sa Coffee Tea or Hershey t-shirt. Ayan na po siya. Ayan. So, sa harapan po, yung logo, yung official logo ko. Ayan. Tapos sa likod, makikita niyo po dyan, may mga hashtag, good vibes lang. Tapos nakalagay din dyan yung CTH GVGV lang, Coffee Tea or Hershey GVGV lang. Yan yung official hashtag po natin. Good vibes lang. At CTH GVGV lang. Makikita nyo po dun sa likod ng shirt. And of course, yung logo ng YouTube. At sa harapan naman po, ayan, yung Coffee Tea or Hershey, your online coffee shop tambayan. Ayan. So, i-announce ko na po. Merong 5 maswerteng loyal subscribers na mananalo po ng t-shirt. Ayan. So, paano po kayo mananalo? Napakadali lang po. From now on, starting from this video, at sa mga susunod ko pang video, bago ako mag-birthday. So, birthday ko po sa May 13. So, i-announce ko po yung winner sa birthday ko. So, ang gagawin nyo lang po, mag-comment lang kayo na mag-comment sa lahat po ng videos ko. Ilagay nyo lang po doon bakit kayo ang deserving na manalo ng t-shirt. Ikwento nyo po yung story nyo kung paano nyo natagpuan yung channel ko, paano kayo nagsimulang manood sa akin, yung storya natin, kung paano kayo nagsimulang sumubaybay sa Coffee Tea or Hershey. Ikwento nyo lang yan. At meron po akong mga panel of judges. Talagang panel of judges na mamimili ng 5 maswerteng winner. So, this is, ano po to ha? International, hindi lang sa Pilipinas. So, may 5 pong mananalo ng t-shirt saan man kayo sa mundo.
ipapadala ko yan sa inyo for free. So, ayan po, 5. Tapos, yung sa hindi po mananalo ng t-shirt, pwede rin pa rin po kayo mag-avail ng Coffee Tea or Hershey shirts. Kung gusto po ninyo, wala naman pong pilitan. Kung gusto nyo pong bumili, pwede po kayong bumili. I-message nyo lang po ako at i-PM ko rin po sa inyo or mag-usap na lang po tayo kung magkano po yung shirt at yung, of course, yung shipping din po kung saan man kayong parte, kung sa Pilipinas or sa ibang bansa. Tapos, ayan po. Black po yung color. Meron po tayong sizes, small, medium, and large. Ayan. So, let's proceed to the program proper. Ayan na nga po. Nabanggit ko kanina. Nagsimula na nga po yung 3-part special ng EB or Eat Bulaga Lenten Special. For today, sinimulan nga po nila ito ng napakagandang story na pinamagatang Bulawan, kung saan itinampok po ang cast ng Bulawan. Pinangungunahan, of course, ni Alden Richards, ni Wally Bayola, ni Ryan Agoncillo, ni Mr. Joey De Leon, the Henyo Master, Pia Guanyo, at ni Baby Baste. Kasama rin po dyan si That's My Bay Kenneth. At yung nakita ko nga rin po, meron din pong special role yung nanay ni Baste at yung si Mama Ten, ang PA ni Alden. Ayan. So, eto na nga, yung story po nung Bulawan, this is directed by Real Florido. Si Real Florido po, by the way, just a background, graduate po ito ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. He is an indie director po. So, yung buong Lenten Special ito na Bulawan, sinut po ito sa Jensen, sa lugar po ito ang ating ni Mr. Manny Pacquiao, sa lugar ng mga tuna. Ayan. So, yung story po ng Bulawan, ito po yung umiikot sa point of view ng character ni Alden Richards. So, bali yung main story, it's about dun sa 3 magkakaibigan, si Alden, si Ryan, at si Wally, na pare-parehong mga mangingisda, na mahirap sila, tapos pare-pareho silang nangangarap na umasenso. Tapos, bukod po dun sa main story, meron ding mga sub-story that's basically yun po yung nagustuhan ko. Talagang parang pelikula talaga siya. So, hindi lang siya umikot dun sa story, sa pinaka-main plot. Meron din po siya mga sub-story. So, ibig sabihin, bawat character, meron din po silang inihahandog na background story. So, si Alden po, ang story niya yung ate niya nakulong dahil sa pagnanakaw. Tapos, naiwan sa kanya yung responsibilidad ng 2 niyang pamangkin. At syempre, yung responsibilidad niyang mag-ialis yung ate niya sa kulungan. Si Ryan naman, dun sa story niya, yung nanay niya na may sakit na kailangan niya ding suportahan. At si Wally naman, ang tiyuhin na nagpapaaral ng kanyang pamangkin, na nangangarap na sana yung pamangkin niya ay makapagtapos ng pag-aaral para maiyahon sila sa kahirapan. Ayan. So, yung pinaka-main story po niya, ang nangyari, parang ang pinaka, masasabi nating sentro ng storya yung dun sa 3 magkakaibigan kung paano po sila sinubok nitong pangyayari, kung saan nakapulot po sila, nakakuha sila sa pamimingwit, pangingisda nila, hindi pamimingwit ng ginto. Ayan. Tapos, so dun po umikot yon na bilano nilang ibenta, tapos paghahati-hatian nila yung pinagbentahan ng ginto, at may kanya-kanya po silang plano kung anong gagamitin, saan nila gagamitin yung ginto. Knowing at the end of the story, etong pinag-away-awayan po nila, actually, pinagkaguluhan po yan, ninakaw ni Ryan Agoncillo yung ginto, tapos nagkaaway-away sila. At the end, malalaman po nila na yung ginto palang pinag-aawayan nila ay peke. Ayan. So, bali yung moral po ng story, which is, narinig ko nga po to kay Joey De Leon. Sabi niya, ang kayamanan na pinaghirapan ay, sabi niya, hindi yan basta-basta mawawala. Dahil pinaghirapan mo, sabi niya. Pero yung kayamanan na madaling nakuha, easy money, yan po yung mga madaling nawawala sa buhay po natin. Ayan. Saka
sabi rin, yun yung isa sa mga aral ng storya. At sabi rin ni Alden Richards, dun sa beginning ng story ko narinig nyo, sabi niya, ang kayamanan, dahil nga tungkol to sa pangingisda, bilang mangingisda, sabi niya, ang kayamanan ay hindi nakikita dun sa ilalim ng dagat, kundi sa ibabaw ng dagat, which is your family and your friends. Yun, sabi niya rin. Tapos, sabi niya, sa bawat agos ng buhay, sabi niya, dapat matuto kang harapin yung mga agos na yon, which is, he's referring dun sa agos ng dagat. Ayan. So, kailangan nating harapin yung mga agos na yan, which is equivalent po ng mga challenges ng buhay natin. Ayan. So, totality po ng story, I would like to commend yung tamang-tama. Hindi ko pa naman nakapanood yung pangalawa, yung pangatlo. So, ito pa lang po yung una, yung Bulawan. Pero, na-impress na ako kasi unang-una sa lahat, maganda po yung pinili nilang lugar. Ang dami nating nakitang magagandang view sa Jensen. So, parang na-promote din po yung Jensen. Pangalawa, maganda yung cinematography niya. Tapos, acting-wise, talagang, ang masasabi ko talaga, sobrang galing nila umarte. Most especially, Alden Richards and Wally Bayola. Talagang, si Alden pa lang, talagang dinala niya talaga yung buong story Talagang ramdam na ramdam mo yung acting ni Alden. Talagang ang galing-galing, maiiyak ka, tatamaan ka sa puso. Tapos medyo nag-aral pa siya ng lengguwahe na Bisaya. Talagang yung accent, medyo may pagka-trying hard, pero feeling ko naman na in-effort talaga ni Alden para ma-deliver niya, magampanan talaga niya yung role bilang isang mahirap na mangingisda dun sa Jensen. Kaya, congratulations! Job well done kay Alden at kay Wally Bayola. Si Wally din, grabe. Sobrang pagdating sa drama. Sobrang versatile na tao. Magaling magpatawa, magaling magdrama. Ang galing-galing ni Wally. Sobra. Tapos, isa lang ang take-away ko dito sa isa sa mga take-away ko dito sa special na to si Pia Guanyo. Kung napansin po ninyo, medyo gumagaling na si Pia umarte, diba? Kung napansin niyo yung acting ni Pia dito, ang galing-galing. Although, hindi ko pa naman masasabing perfect na, talagang actress na siya. Of course, meron pa ring room for improvement kay Pia, pero compared dun sa mga dati niyang mga ginagampanan, tong role niya ngayon dito, ay nako, nakakabilib kay Pia. Ayan. So, ang gusto ko lang pong balik criticism ko lang dito sa special na to. Number one, parang feeling ko na yan lang ako dun sa pagkakasulat dun sa character ni Pia, which is parang lahat na lang isinisisi kay Alden nung kapatid. Parang medyo may pagka-OA na yung pagkamatay nung anak niya, parang lahat na lang yung pagkakakulong niya, dapat si Alden lahat ang sumalo. Parang medyo may OA part doon sa parang masyado nilang kumbaga super overkill na yung character na yun na para ma-establish lang na martyr si Alden na napakabuti niyang kapatid. Tapos yung acting ni Mr. Joey De Leon, parang hindi siya umaarte, parang nag-host lang siya ng Itbulaga. Well, good job sa effort ni Mr. Joey De Leon. Actually, maganda yung character, yung key character niya dito sa story, which is yung lolo nga, na medyo may pagka-ironic lang for me dun sa pagkakasulat ng character niya. Kasi, kung mapapansin nyo, sa apo niya, wala siyang time. Lagi niya sinasabi, di ba, si Lolo later nga yung tawag sa kanya ni Paste. Pero pagdating sa ibang tao, pag magbigay siya ng advice kay Alden or kung kanino man, parang may time siya para magbigay ng advice at magbigay ng mga word of wisdom niya, mga powerful lines niya. Pero pagdating sa apo niya, wala siyang time. So medyo dun lang may conflicting na sana hindi na lang nila, kasi parang gusto nilang isingit yung eksena na si Baste nag-ipon ng pera para yung perang yun, ibibili niya yung time ng lolo niya. Yun, alam ko yan, nabasa ko na yan sa social media dati. Yung story na yan, kung saan tong bata nag-ipon ng pera para ibigay sa tatay niya. Actually, tatay niya yon sa story na yon, dahil nga para yung tatay niya imbes na pumasok sa trabaho, yung buong araw na yon, binigay ng bata yung pera para isweldo sa tatay niya para magkaroon ng time yung tatay niya sa kanya. So dito naman ginawang
Sa lolo naman, si Baste nag-ipon ng pera sa piggy bank para yung perang yun ibabayad niya sa lolo niya para bigyan siya ng time. So, maganda yung idea, pero sana naayos. Ayun lang po ang mako-comment ko. Tapos, totality, okay naman, maganda. Yun nga lang, yung character ni Ryan, parang hindi nila na-balance. So, mas nag-focus sila kay Alden at kay Wally. Yung kay Ryan, parang hindi masyado nabigyan ng hustisya. Siguro dahil siya yung palalabasin na medyo may pagkakontrabida sa story. Pero overall, job well done, Itbulaga. Thank you so much for giving us stories like this one. Yung you never fail every year to deliver such good stories for Lenten, katulad nito mga to, Lenten special. So talagang inaabangan namin yan ng mga talagang solid Itbulaga fans, solid Itbulaga viewers. Kaya thank you so much, Itbulaga. At bago po tayo magtapos, gusto ko lamang pong mag-shoutout kasi kanina nag-open po ako ng account dito sa Dinalupihan, Bataan sa Metro Bank. Gusto ko lang pong batingin yung nag-asikaso sa akin kanina dun sa Metro Bank na napakabait at napaka-accommodating. Shoutout kay Sherwin ng Metro Bank ng Dinalupihan, Bataan. Ayan. So, thank you so much for watching. Gaya nga po ng laging sinasabi ko, GV lang. Good vibes lang. Bawal lang negat. Let's spread positivity, love, and peace all over the world. Until tomorrow, para sa susunod na EB Lenten Special, kung saan excited na ako dahil ito po ay gagampanan ni Maine Mendoza at ni Paolo Ballesteros. Kaya magkita-kita po ulit tayo tomorrow para sa another review, another commentary para dito sa EB Lenten Special. Ayan. So, thank you for watching. Love.